Sobrang nahuhumaling ako sa kanya. Lubos. Wala akong ibang maisip kundi siya. At hindi ito simpleng pagkagusto. Hindi rin ito normal. Alam ko yun ngayon. Noon pa man, ramdam ko na may mali pero pinipilit kong balewalain. Sa tuwing wala siya, bawat segundo ng araw ko ay nauubos sa pag-iisip sa kanya. May mga gabing nakaupo lang ako sa sopa ng inuupahan kong apartment sa Maynila, nakapatay ang ilaw, tanging liwanag lang ang galing sa cellphone ko. Tititigan ko ang screen, hinihintay na mag-vibrate, umaasang may mensahe siyang ipapadala. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, huwag mo siyang i-text, huwag, magmumukha kang desperado. Pero ilang segundo lang, makikita ko na ang sarili kong pinipindot ang pangalan niya sa contacts. Doon pa lang ako babalikan ng isa pang boses sa loob ng ulo ko. Ayaw mong malaman niyang sobrang baliw ka na sa kanya. Hindi iyon kaakit-akit. Matatakot siya. Lalayo siya. Maghintay ka. Hayaan mong siya ang maunang tumawag. Pero ang paghihintay ay parang parusa. Nakakapagod. Nakakabaliw. May mga sandaling parang sasabog ang dibdib ko sa kaba at pananabik. May nabasa ako noon, hindi ko na maalala kung saan, na ayon daw sa mga sinaunang Griego, ang mabaliw at mawalan ng katwiran dahil sa pag-ibig ay isang sumpa, isang parusang ipinagdarasal lamang nila para sa kanilang mga kaaway. Noon, natawa lang ako. Hindi ko maintindihan. Sa panahon ngayon, hindi ba't ang umibig ng lubos ang ultimate goal ng lahat? Pero ngayon naiintindihan ko na sila. Isa itong sumpa. Pakiramdam ko ay hindi na ako ganap na may hawak sa sarili ko. Para bang may kung anong unti-unting sumasakop sa isip ko. Para bang ang pagkahumaling ko sa kanya ay hindi lang basta emosyon. Parang isang bagay na kumakapit, bumabalot at kumukontrol. Magkasama kami. May nangyayari sa amin. Pero nasa yugto pa rin kami ng pagdidate. Yung delikadong gitna kung saan alinman ay magiging opisyal ang lahat o dahan-dahan kaming maglalayo hanggang sa tuluyan na lang maglaho. At ang ikalawang posibilidad, hindi ko iyon kakayanin. Hindi talaga. Halos lahat sa kanya ay nakakabihag. Ang paraan ng pagtakip niya sa bibig kapag tumatawa, ang paghaplos niya sa kwintas niya kapag kinakabahan, ang pag-ikot niya ng buhok sa daliri niya kapag masaya o excited, ang amoy niya kapag malapit siya, ang ngiti niya, ang mga mata niyang parang laging may alam na hindi ko maintindihan. Alam ko, nakakairita, nakakasuka pakinggan. Ganyan din ang pakiramdam ko sa sarili ko. Hindi ako dating romantiko. Hindi ako naniniwala sa mga ganitong klasing pantasya. Pero ngayon, hindi ko mapigilan ang isip ko. Madalas kong isipin ang una naming lakad sa labas ng syudad. Ang mahabang akyat sa bundok sa probinsya, 3 oras halos, pawis at hingalin hanggang sa marating namin ng tuktok. Tanaw ang buong lungsod sa ibabaw, parang mga bituin. Noon, hinalikan ko lang siya. Pero sa isip ko ngayon, luluhod ako. Ilalabas ko ang singsing at alam ko na ang kasunod. Sige, tama na. Oo, babae pa lang siyang ilang buwan ko palang dinadati. Alam kong hindi normal ang mga iniisip ko, pero pakiramdam ko, unti-unti akong nawawalan ng kontrol. Para bang hindi na ako ang gumagawa ng mga desisyon ko. At dito nagsimula ang unang bagay na talagang gumulo sa isip ko tungkol sa kanya. Hindi kami kailanman natulog ng magdamag sa iisang kama. Kahit gaano pa siya kagabi sa apartment ko, kahit abutin kami ng madaling araw sa panonood ng pelikula o pag-uusap, kapag may senyales na ng antok, tatayo siya at aalis. Walang galit,
Walang awkward na katahimikan. Isang halik sa labi, isang ngiti at isang tawagan mo ako. Sa una, hindi ko iyon napansin. Pero makalipas na halos 8 linggo, naging kakaiba na. Kaya isang gabi, matapos uminom ng halos isang buong bote ng alak, nagkalakas loob akong itanong. Nang tanungin ko siya, parang may nabasag sa loob niya. Yumuko siya, hindi makatingin sa akin. Alam kong darating ang usapang to, sabi niya. Huminga siya ng malalim. Kamakailan, tinigil siya. Nagsasalita ako habang tulog. Sinabi niyang sleep talker daw siya. Natawa ako, hindi ko mapitilan. Pero hindi siya tumawa. Ito ay hindi biro. Hindi ito basta mga salitang walang saysay. Masama ito. Ang mga sinasabi ko, mga kakilakilabot na bagay. Iniyakap ko siya. Sinabi kong hindi siguro ganun kalala. Pinatulog ko siya sa aking apartment, ang una naming sleepover. Nagkamali ako. Bago siya makatulog, binalwanan niya ako. Ano mang mangyari, wag mo akong gigisingin. Wag kang sasagot. Balewalain mo lang ito. Kung hindi mo na kaya, lumipat ka sa sala. Nangako ako, pero hindi ko man lang kinaya ng isang gabi. Nagising ako sa dilim. May pakiramdam na may nakatingin sa akin. Nakangiti pa ako noon. Nandito siya. Pero nakita ko siyang nakaupo sa kama. Nakatingin sa akin ang kulay pula ng mata niya. Hindi kumukurap, parang umiilaw. At nang magsalita siya, hindi iyon ang boses niya. Malalim, parang galing sa mabangis na hayop. Kakainin ko ang laman mo hanggang buto. Namlamig ang buong katawan ko. Humiga siyang muli, parang walang nangyari. Nang tumagilid ako, nakadikit na ang mukha niya sa akin. Mabaho ang hininga, bulok. Kung hindi ka lilipat sa sopa, mamamatay ka pagdating ng umaga. Bulbul niya. Tumakas ako labas ng kwarto. Nakahiga ako sa sopa pero hindi ako makatatulog. Masyado akong nanginginig. Nakatitig ako sa bintana, umaasang makita ang mga unang pahiwatig ng pagsikat ng araw. At pagkatapos ay parang may narinig ako mula sa kwarto. Nakinig ako at pagkatapos ay narinig ko siyang muli. Stephen! Iyon ang parehong mababa at magaspang na boses, parang mangkukulam. Sinubukan ko itong baliwalain noon, pero nagpatuloy ito. Stephen! Wala pa rin akong sinabi. Alam kong naririnig mo ako, Stephen. Gising ka na. Bakit hindi ka na lang bumalik sa kwarto? Parang hindi na parang tao ang boses. O mas gusto mo kung pupunta ako sa iyo? Hindi pa rin ako umimik. Sinabihan kong wag akong sasagot. Pero nakinig ako. Kung narinig kong siyang nagsimulang lumakad papunta sa pinto ng kwarto, hindi ako nagbibiro. Tatakbo na sana ako labas ng apartment. Pero hiniling niya sa akin na wag sasagot sa kanyang pagsasalita habang tulog. Kaya hindi ko ginawa at saka ko siya muling narinig. Pasensya ka na kung nasira ito ng mga plano mo. Nagsimula siyang tumawa. Dapat kayong dalawa na ulit ang maglakad sa daan na iyon. Panimula niya. Hindi ako handa sa kasunod na sasabihin niya. Pareho kayong mapapagod kapag narating ninyo ang tuktok. Titingnan ninyo ang lungsod, tapos luluhod ka at ilalabas ang singsing. Nagsimula siyang tumawa. At doon ko napagtanto na hindi lang ito problema sa pagsasalita habang tulog. Ito ay isang bagay na higit pa. Isang bagay na supernatural. Hindi ko pa sinasabi kahit kanino ang aking pantasya sa pag-propose. Walang paraan para malaman niyang tungkol ito. Hindi na ako makabalik sa kwarto. Wala akong ideya kung ano ang mangyayari kung gagawin ko iyon. Instead, hihintayin ko lang ito. Maghihintay sa aking sala hanggang sa sumikat ang araw. May ilang oras pa ako.
Naririnig ko siyang tumatawa paminsan-minsan sa kwarto. Hindi pa ring boses niya iyon. Hindi ito basta pagsasalita sa tulog. Ito ay pagsanip. Sinasanip siya tuwing tumatang-bro. Dapat akong umalis. Dapat akong tumakbo. Pero hindi ko kaya. Sobrang nahuhumaling ako sa kanya. Lubos. Wala akong ibang maisip kundi siya. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.